Ayan, ako nga pala si Ate Cathy from Young Professional. Kasama ako ni Ate Dar, ni Ate Meg, saka ni Kuya Gab. Minsan lang ako dito kasi hindi ako taga-Pansol. Ayan. Originally from Palawan, kaya kung may punto kayo, kung may punto ako sa salita, huwag niyo ko tawanan masyado. Ayan, normal na yan. And also, secret na lang yung edad. Ayan, basta may young pro. Young na young pa rin. Huwag niyo ako tutulugan ha. Ayan. Okay, so mag-start ako. Ayan, na-miss ko kayo, pero parang kinakabahan pa rin ako. Ayan, so katulad ng kanta natin kanina, sent me, di ba? So God sent me in front of you now. Kasi ako yung magiging instrumento niya para ipabatid ano ba yung gustong sabihin ni Lord ngayong gabi. So ayan, makinig kayo at kahit may punto yung salita ko minsan, sure ako may makukuha at makukuha kayo kasi si Lord ang sabi na, Kat, dito ka na muna sa, sa mga youth tonight. So, ayan. Thank you, Dar and Gab, sa pag-invite sa akin. Ayan. So, para pasimulan ang aking guidelines tonight, may tanong ako. Kung kayo ba'y masaya o malungkot, ano ang mga salita na binabanggit nyo o iniisip nyo para ma-motivate ang sarili nyo para magpatuloy maging positibo sa buhay pananampalataya. Diba? Usually tayo meron yan, may kanya-kanya, or meron tayong favorite verses, may ganon, diba? Ako naman, kung tatanungin nyo ako, kung masaya ako, lagi kong naiisip, or kumbaga parang laging bukang bibig ko, or iniisip, God is so good all the time. Yung lagi yung pag masaya ako. Pag malungkot naman ako, ang lagi ko namang iniisip, God is with me. So yun yung laging, kasi nasa isip ko, mamomotivate ka sa ganitong pag-iisip. So yun yung usually. Pag ako naman ay nangangailangan, or walang pera, or walang pambayad sa ganito, ang pang-motivate ko naman is God will provide. So yun yung usually ko. So, bakit ko nga ba natanong to? Diba? Kasi ang guidelines ko ay iikot sa 2 punto. Ayan. Unang pagbasa, kung maririnig nyo yung about kay Jose. Diba? May title to, Blessing in Disguise, kung sa panahon natin ngayon. Pero, kung bibigyan ko ito ng panibagong term from Holy Spirit, Blessing in God's Plan. Diba ang blessing in God's plan? Sa unang pagbasa tungkol sa kwento ni Jose at ang kanyang mga kapatid, kung babasahin nyo yung buong kwento, meron ba dito nakabasa ng buong kwento nito sa Lumang Tipan? Ito yung sobrang nakatouch sa akin nung nag-start ako magbasa ng Bible. Eto, kung babasahin natin ang kwento ng buo sa Lumang Tipan, kung ikaw o ako si Jose, ano ang unang mararamdaman mo? Di ba usually magagalit ka? Puot, galit, sobrang malulungkot. Mararamdaman mo talaga yung mga ganon. Tapos, syempre, yung mga magulang din ni Jose, sobrang malulungkot. Ngunit dahil sa inggit na naramdaman ng mga panganay na kapatid ni Jose, nagawa nila ito kay Jose. Alam niyo ba kung ano yung ginawa nila kay Jose? Di ba pinenta nila si Jose? Para may makain sila. At dahil naiinggit sila kasi mahal na mahal si Jose ng kanyang ama. So dahil sa inggit, katulad ni Jose, ang bawat isa sa atin ay may kwentong katulad nito. Di ba? May kwento ba kayo? Ako meron. Ito. Ikaw ba ay Jose o ang mga kapatid ni Jose? Pwede kang maging Jose or pwede kang maging isa sa kapatid ni Jose. O pwedeng itanong na, anong mararamdaman mo pag nasa kalagayan ka ni Jose? Nakakatuwa na sa ebanghelyo natin ngayon, kahanga-hanga ang pinakita ng 2
dalawang character, di ba? Makikita mo si Jose na handang magpatawad, magmahal, makinig, totoong anak ng Diyos, at magsimula uli. Ang mga kapatid naman ni Jose ay nagpakita ng katapatan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa huli. Kahit medyo nainggit sila nung una. Diba? Makikita niyo yung ganon. Nawa ang kwentong ito ay maging silbing paalala sa atin na sa pagharap natin sa mga plano ni Lord, ito ay kaakibat nito ay hirap, sakit, kaguluhan sa isip. Lord, bakit po nangyayari ito? Bakit po nagawa ito ng pinagkakatiwalaan ko or isa sa pinakamamahal ko? Diba yun usually yung thinking ni Jose, bakit po Lord? Kapatid ko sila, bakit ganito yung ginawa nila? Diba? So lagi mong isa-isip, may blessing sa plano ni Lord. Magtiwala, manalig, at maging bukas palagi sa grasya ng Diyos. Dahil nga doon sa last verses, kung pinakinggan nyo yung binasa ni Bo, meron doon sa huli. Ito ang blessing sa plano ni Lord. Sabi ni Jose, huwag ninyong sisihin ang iyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Diba? Blessing sa plano ni Lord. Kasi bakit? Kung mababasa nyo rin yung kwentong ito, doon makikita na nagkaroon ng sobrang kagutuman. Walang makuha na pagkain. At dahil sa blessing na sa mga plano ni Lord, si Jose pala, kaya napabenta nila ng mga nakaraan. Dahil may mas maganda plano si Lord. Dahil pala maabot ang mga tagutom, walang kakainin ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang. At pinadala si Jose doon sa paraon. At siya ang isa sa pinakamataas na pwede kang bumili ng napakaraming pagkain or si Jose nga binigyan na lang kanyang mga kapatid. So diba, ako isi-share ko lang, si Dar alam ko, or hindi ko alam kung alam din ni Cap, meron akong kapatid na ngayon ay 25 years old na nakakulong siya. So, nasa Muntinlupa. So bakit siya nakakulong? Dahil napasama sa mga barkada na gumagamit ng marijuana. Ngayon, syempre andun yung akala ko, sa pelikula ko lang makikita yung gano'n. Akala ko, hindi ko magagawa yung gano'n. Kasi nung mahuli sila sa Mountain Province, kasi ang ano lang nila sa amin, ang paalam niya lang is akit sila ng bundok, ganun lang, with friends. Hindi namin alam na may ganun na pala. So, nahuli sila that time at malaking na nahuli sa kanila. So, hanggang ngayon, nakakulong siya ng 20 years old pa lang siya until now. So, ang dami kong question. Lord, bakit po nangyari ito? Hindi ako perpekto, pero ginagawa ko lahat ng makakaya ko para mapangaralan yung kapatid ko. Kasi one time, nung nandyan pa sa bahay, sabi niya, Ate Kat, bakit ka palaging pumupunta sa simbahan? Kasi palagi ko talaga sila iniimpay. Magsimba tayo, magganito tayo, pero hindi lahat mapapapayag mo talaga pala. Kasi ang pinakamahirap din minsan yung pamilya mo yung aanahin mo sa simbahan. So, yung isa sa struggle natin talaga. So, yun, sabi ko sa kanya, kasi pag nasa simbahan ako, masaya ko. Doon ko na yung peace of mind ko. So, akala ko wala rin siyang ginagawang ganon. Kasi sinisi ko rin yung sarili ko. Sabi ko, bakit hindi ko nakita yung ganong side ng kapatid ko? May pagkukulang ba ako bilang ate? So, pero, ayun, pumunta kami ng Mountain Province. Yung kapatid mo na nayayakap mo sa kalagitnaan ng rehas. Na akala mo sa pelikula mo ng yung emosyon mo, hindi ko alam kasi wala yung nanay ko, tatay ko, kasama ko lang yung ate ko at kapatid ko na isa. So, napakabigat nun sa akin. Pero, nung hindi ko maintindihan, Lord, bakit po ganito? Bakit po nangyayari ito? Bakit sa kapatid ko pa?
Tapos, nung later on, syempre 5 years na siya, lagi nang sinasabi ng nanay ko, may plano si Lord. Tapos, alam niyo, hindi ko pinagpapasalamat na nakulong siya. Pinagpapasalamat ko na nahuli siya agad kasi hindi siya malululong agad dun sa vision na yun. At parang pinalo agad ni Lord or pinutol niya agad yung masamang sinisimulan niya pa lang sa murang edad. So, ayun, sabi ko, may plano palagi si Lord. Kasi ngayon, although medyo nag-struggle naman ako ngayon sa parang faith niya kasi nasa loob siya. Pero pinagpipray ko na lang at pag bumibisita kami, nakikita ko na maaliwalas naman yung mukha niya, pero medyo payat siya. Pero pinagpapasalamat ko siguro kung hindi pa nahuli yung kapatid ko, baka mas malala pa yung kahihinatnan niya. Diba? At least ngayon, kahit medyo hirap talaga siya, at least matututo kay, matitignan mo kung gaano kahirap ang buhay, kung gaano kalalim ang buhay. So, yun. So, parang si Jose rin, no? Parang, mo, Lord, bakit po nangyari ito sa kapatid ko? So, hindi ko alam sa ngayon. Ang pinagpapasalamat ko lang is naputol yung ganong masamang, panimula niya. At sa mga susunod, sabi ko, huwag kang susuko. Si Lord, basta magpakumbaba ka, maniwala ka sa Kanya, mas marami pang mangyayaring maganda sa'yo. Idiretso mo lang ang buhay. So, ayun, may blessing sa plano ni Lord. Hindi ko po alam, maybe ngayon pa unti-unti nalalaman ko, pero hindi ko pa ganun alam kung ano ba yung mangyayari sa mga susunod. Pero nagtitiwala ako sa Kanya. Kasi katulad ni Jose, kung i-imagine mo, ang hirap-hirap ng pinagdaanan niya, pero in the end, nakita niya pa rin ang plano ni Lord. So sana tayo rin, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung hirap na kinakaharap mo ngayon, sa pamilya man, sa school, sa trabaho, huwag kang mawawala ng pag-asa. Katulad niyo, kaya nga tinanong ko sa inyo, di ba? Every time na meron or nadi-discourage ka, palagi mong alalahanin yung mga words na katulad ng sabi ko, pag masaya ako, God is so good. Di ba? Pag malungkot ako, God is with me. Pag medyo hirap na ako at petsa di peligro na, wala nang pambili ng lunch, God will provide. So, ayun, God is so good. Ayan, so, ayan. And then, ang pangalawang punto ng guidelines ko is about sa ating gospel tonight is the direction or instruction of Jesus in evangelization. So, or tagubili ni Jesus sa pagpapahayag ng kanyang salita. So, kung dun sa ating reading, wait lang ha. Ayan, meron akong 6 na nabuo na direksyon or tagubili ni Lord. Ayan, baka matulog na kayo, ha? Ayan, sorry, hindi prepared. Ayan. Okay, so meron akong 6 na nabuo. Ang tagubili ni Jesus sa pagpapahayag ng kanyang salita. Una, stand up, be like me and walk with me and think like me. Kasi sinabi niya dito, di ba? Ang sabi niya, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang maghari ang Diyos. Di ba? So, tayo nga ba sa ating buhay Kristiyano, paano natin ginagawa na maging katulad ni Jesus? Paano, ano yung mga paraan natin? So, sabi nga Luke verse 6:49, a good man brings good thing out of the good store up in his heart,
And an evil man bring evil stored up in his heart. For the mouth speak what the heart is. Diba? So, Ephesians 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. But it might benefit those who listen. Diba? Ang lalim, no? Napakabuti ni Lord kasi hindi aksidente na nandito tayo. Palagi siyang may plano kung bakit mo napapakinggan to. Kasi maybe sa mga darating na araw, kakailanganin mo yung mga ganitong word. Lord, paano ko nga ba maipapahayag ang iyong salita? So number 1, stand up, be like me, walk with me, and think like me. Ginagawa niyo na pa ba yun? Ako sa totoo lang, to share with you nagsimula ako bilang youth ministry sa Cuyo, Palawan. So isa yon sa mga remote island sa Palawan. I'm 13 years old. Tapos na-invite kami ng mga madre na nandun kasi mahirap puntahan ng ang lugar namin. From Manila, mayroong barko dyan sa may Divisoria. May pier dyan na more than 24 hours pabiyahe ka from Manila to Coron to Cuyo. So, ganun yung yung lugar. Kung ang Puerto Princesa naman ang biyahe mo, from Puerto, 45 minutes airplane, and then from Puerto, 12 hours papunta sa island namin. So, kung may bagyo, may ganito, mahirap sa amin. So, napaka-swerte ko nung time na yon kasi na-invite ako ng mga madre na galing sa Puerto Princesa. So, tuwang-tuwa ako kasi sa totoo lang sa age nyo, hindi ko pa kilala si Lord. Ang alam ko lang magsimba. Tapos tuwang-tuwa ako pag may mahal na araw kasi aakyat kami ng bundok. Pero hindi pa ganun kalalim yung pananampalataya ko. And then nag-start ako noon, hindi ko pa kilala si Lord. So parang wala akong pakialam ko ano yung sinasabi ko, ano yung iniisip ko, paano ako makisalamuha sa iba. Wala akong ganun. Pero nung makilala ko si Lord, doon ko unting-unting nakilala na dapat pala may ganito. Kaya pala may mga rules sa school. Kaya pala may mga tagubilin din. Paano ka babiyahe sa airline, ano yung pwede mong dalhin. So, para maipahayag natin ang salita ni Lord, ito yung mga tagubilin niya sa atin. And number 2 is speak up like me. So, paano nga ba ako magsalita? Kung papakinggan mo si Lord, paano ba siya magsalita? Di ba mahinahon? Hindi siya namuhusga. Ako kasi dati, ayan, kahit naman minsan, hindi ako perfecto. Minsan may time na parang, lalo na pag may problema ako o may pinagdadaanan, napapansin ko yung sarili ko, minsan tumataas yung boses ko. Kung dati hindi ako aware sa ganon, ngayon aware na ako, ay Kat, bawal yan, magagalit si Jesus. So yun yung parang ko sa sarili ko ngayon. And sana ganon din tayo. Hindi, kung sasabihin ng iba, ipokrita, hindi. Tinatry natin yung best natin na masunod kung paano magsalita si Lord. Kasi sasabihin nila, galit na ngayon kausap mo, hindi ka pa galit. Usually, ganun kami sa Palawan. Kasi ang daming mga galit na customer. Kasi syempre, hindi mo naman sila masisisi. Dahil hindi mo, yun nga yung isa sa natutuhan ko rin. Before ka mag-judge, or huwag kang mag-judge agad-agad. Kasi hindi mo alam kung ano talaga ang buong kwento. Kahit galit yan, sige, pakitunguhan mo lang ng maayos. Kasi hindi mo alam kung ano yung kinakaharap niyang problema ng mga araw na yun. So, unti-unti, naging ganun din ako. Hindi pa ako perfecto na nagagawa ko yon, pero tinatry ko yung best ko na speak like Jesus. Okay? Ayun, encourage like Jesus. And number 3, healing comes from you through Jesus. Love like Jesus and forgive like Jesus. Yung healing ba, usually iinom ka lang ng gamot? Mahihil na? O bibigyan mo lang ng gamot yung tao, mahihil na?
Hindi, your word can heal people. Ang salita natin ay pwedeng makagamot ng tao. Ang pagmamahal natin ay pwedeng makagamot ng tao. Ang pagpatawad natin sa isang tao ay pwedeng makagamot ng tao. So, ganun si Jesus. Hindi siya umaasa sa gamot na nabibili mo sa Mercury, gamot na nabibili mo sa mga pharmacy. Hindi siya ganun. Kasi mas matindi ang gamot na galing sa puso. Excuse me. So ayan, healing comes from us through Jesus. Give and be generous. Di ba na mag-give din sa gospel? Magbigay ka dahil hindi ka naman at binibigyan tayo. Tama ba? Ito ang mga tagubili ni Jesus para ibahagi ang kanyang salita sa lahat. Give and be generous. Paano ka nga ba magbigay? Ito pala, sorry, nakalimutan po. Speak up like me, James 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. And the insulting tongue is a tree of life, but a preserved tongue crosses the spirit. Proverbs 15 verse 4. 1 John chapter 3 verse 18. Dear children, let not love with words or speak, but with action and in truth. So lahat na nandiyan, napakabuti ni Lord. Pinapapakinggan natin to lahat. Naririnig natin sa misa araw-araw or bawat linggo. Di ba kung mapapansin nyo ang misa, paulit-ulit lang yan eh. Yung reading dyan, paulit-ulit lang yan. Sabi ko nga dati, bakit kaya yung, di ba for 1 year gap, correct me kung mali ha, yung calendar na yon is same, di ba? Tama? Okay, yun. Di ba parang mo siya, di ba? Napapakinggan. So, pero, di ba minsan parang antigas pa rin natin, no? Paulit-ulit na natin napakinggan, pero matigas pa rin yung ulo natin. Pero, ayun, God always love us so much. Kaya parang paulit-ulit din natin maririnig yun kasi gusto niya tayong magbago. Gusto niyang lumambot yung puso natin. And then, ayan, be generous. Ayan. Each must give us and decided in his heart. Corinthians 9 verse 7. Each must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Diba? Tayo ba pag nagbibigay, masaya tayo? Ako dati, totoo lang, pinsa din. Pero sinasabi ngayon ni Lord, kung gusto mong ma-count ang pagbibigay mo, kailangan taos puso at masaya. Kasi hindi yun counted pag walang ganon. Ayan, di ba? And next, be humble. Di ba mapapansin niyo sa gospel, tinatanggal nila yung panyapak nila, sabi ni Lord, huwag kayong magdadala ng kahit ano. Kung kayo ay magpapahayag ng aking salita, hindi iyon literal. Ang sabi lang dito ni Jesus, napakasimple, be humble all the time. Yun yung ibig niyang sabihin. Kasi minsan nakikita natin, parang yung, sabi nga, di ba, ang Biblia, sobrang lawak. Kailangan mo ng Holy Spirit para maintindihan. So, napakabuti ni Lord kasi kung ikaw ay isa sa nakakaintindi ngayon or nakikinig at sobra mo siyang naintindihan ngayong gabi, napakapalad mo. Kung hindi pa naman, mapalad ka pa rin. Pero kailangan mo pa ng more Holy Spirit. Ayun.
And, ayan, be humble. Sabi nga dito, God opposes the proud, but give grace to the humble. James 4 verse 6. Proverbs 22 verse 4. Ayan. The rewards for humility are fear of the Lord is riches in honor and life. Diba napakaganda? Kung humble ka, personal experience to. Alam niyo pag medyo proud ako sa sarili ko, personal ko talaga itong nararamdaman. Pag proud ako sa sarili ko or nagyayabang ako, pinapalo ako ni Lord. Bakit? Kasi may karma agad. Nararanasan niyo rin ba yun? Noon, hindi ako aware dito noon. Pero nung makilala ko si Lord, unti-unti niyang pinapakita o pinaparamdam sa akin. Pero ito pa, kung humble ka, tataas ka niya. Sigurado yan. Eto, personal ko rin itong yung balahibo ko, sorry. Sobrang ni Lord. Tataas. Ay, hindi literal na seryoso. Sobra. Sa trabaho, sa personal na buhay, kung mapagpakumbaba ka, lagi kanyang siya ang mag-aano sa'yo, ang magli-lift up sa'yo. Anak ko to. Sobra. Taas na rin din. Promise. Napakapalad ko kasi nung time na hindi ko pa kilala si Lord or hindi pa ako nagdidesisyon na palalimin pa yung pananampalataya at pagkilala ko sa Kanya, wala akong pakialam. Hindi ko nakikita yung ganyang mga bagay. Pero pag nagdesisyon ka nang lumapit sa Kanya, makilala pa siya, pailalimin ang pananampalataya mo, makikita mo ang hindi nakikita ng iba na wala pang pananampalataya. At isa yon sa pinakamasarap na pakiramdam. Ayan. And then the last one, pacemaker. Diba, naano nyo sa gospel, sabi ni Lord, kapayapaan ay sumain nyo. So, eto yung verses naman doon. Blessed are the pacemaker, for they shall be called Son of God. Gusto mo ba tawaging Son of God? Diba? Napaka-ano nun. Yun yung isa sa napaka-makapangyarihang pakiramdam or siguro yung iba kung nanginahangad nila ay anong tawag dito, maging presidente o maging anak ng mayaman. Pero kung totoo kang nananampalataya kay Lord, sobrang blessed mo na kung naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos. So ngayon may instruction si Lord sa atin na lahat tayo mga disciple, naway lagi natin itong alalahanin saan man tayo mapunta. So yun nga, una, stand up, be like me and walk with me and think like me. Pangalawa, speak up like me. And pangatlo, healing comes from you through Jesus. Love like Jesus and forgive like Jesus. And pang-apat, give and be generous. Pang-lima, be humble. And pang-anim, be a pacemaker. So yan ang tagubili ni Jesus to evangelize His word to others. Ayan. So, naway lagi natin itong alalahanin. Saan man tayo mapunta at baon-baon palagi sa ating isip at puso na kusang gagalaw ang Espiritu Santo na sumasa atin. Evangelize Jesus to everyone through action, speak, think, love, faith, and hope to others. You are now a son and daughter of God. So, kung maalala nyo, di ba yung ni Jaime Bonet na nandun na napakalaki? Be a living verse of Verbum Dei, Act verse 6 to 4. We will give ourselves continually to prayer and to the minister of the word.
So, ayan, thank you very much at salamat hindi kayo nakatulog. Ayan, thank you Lord. Ayan, sana lagi nyo iisipin na hindi si Ate Cathy ang nagsasalita dito, kundi si Lord. Kasi ito lagi kong inano, Lord, wala po ako kung wala ka. Kahit isang salita, hindi ko yan masasabi kung wala ka. So, I'm very grateful kasi palaging binibigay ni Lord ang pribilehiyo na makapagsalita para maipabatid yung mga words o mga mabuting balita niya para sa lahat. So sana maging boses tayo sa kahit saan tayo mapunta. Kahit na sumasakay ka lang sa jeep, kahit pupunta ka lang ng mall, paano kung maibabahagi si Jesus sa iba? So, Gab, sorry, yung sa question pala. Mayroon lang kasi ako anong tawag dito? Nagawa na dalawa. So, okay lang ba? Okay lang? Yan na lang? Okay, sige. So, ito yung unang katanungan para sa pagninilay. Una, ano ang salita ng Diyos ang nakaantig sa akin ngayong gabi at paano mo ito maisasabuhay sa iyong pang-araw-araw na buhay? Pangalawa, ano ang mga panimula kong hakbang para mapakilala si Jesus sa iba? So, ayun. Thank you very much and have a nice evening.